Mayong gabi mga kaigsunan. Ani na kita sa ikaupat nga gabi sa ato nga pagtuon. Nini kagabion igsoon akong gikalipay og dako kayo mong pagpasalamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong programa. Sa atong mga igsoon nga nagtan-aw diha sa GSAT, mayong gabi sa inyo dinha, sa akong mga kaila, sa akong mga suod kayo nga mga amigo ug amiga, mga ginikanan. Akong mga ginikanan diha sa Manila, si Papa Mat o si Mama Basing sa Binangunan, Rizal. Akong igsoon diha sa Saudi, si Brother Arnel Villegas Buhos. Mayong gabi dado sa Saudi o sa akong ugangan, of course, diha sa Toledo, Pinamungahan. Papa Didong o si Mama Anda, kauban nila ni Manang Sharon, Kuya Bibi, nga kada gabi igyon nagsunod diha sa atong programa sa television o sa Facebook. Attorney Miralles, mayong gabi din ha usab. O kang Brother Ayan sa Barangay Apas, usa sa ato nga bag-o nga nabutismuhan ni atong miaging Sabado diha sa AAC. Kapitan ni sa barko mga igsoon o kauban sa iyang tibuok pamilya. Mga igsoon, siguro ang uban dili ginako matagsa-tagsa, pero among paninguhaan mga igsoon nga sa dili pa ni mahuman or sa panahon sa atong culmination, makahatag mig mga pahlipay, pagpasalamat kaninyo sa usa ka semana nga atong pagkuyog dinhi, unya mingawon mi ninyo igsoon. Apan salamat sa Ginoo kay pinaagi nini ato dinhi nga programa sa Hope Channel, kanunay ta nga makasunod og mawala ang atong kamingaw sa panahon nga makabati tag mga kanta, mga mensahe nga mga langit nun, mga igsoon, makapahinumdum ka nato nga dili ni mao atong Pinoyanan. Ang ato gyud pinakat puntarya, ang ato gyud nga pinaka-goal didto sa langit. Mga igsoon, ang ato nga theme song, nindot kayo, Gugmas sa Dios. Nabulahan kita igsoon, napanalanginan kita sa mga kanta. O kini giandam ni or kini gihatag kini gihalad sa Ginoo sa atong mga singers sa Laodicean Rhythm Singers. Praise the Lord. Pagkatahom sa mensahe, pagkatahom sa gugma sa Ginoo. Mga kaigsunan, dili ta maglangay kay medyo taas-taas ni karon atong pagtuon. Kung kagabi medyo taas-taas pud to, karon igsoon mo prepareho ni sa igsoon tungod kay nakalink magin sa igsoon. Murag kung sa man nag-asawa pa ni igsoon, ang kagabi ang katong pagsilyo mo toy bana nga mooy musilyo sa atong kaluwasan kining Sabado or pagreporma sa atong pag-obserbar sa Sabado mao ni asawa mo ni siya'y kuyog niya mga igsoon. Now atong iduko atong mga ulo igsoon alang sa pag sugod sa atong programa. Gamhanan og maluluyon nga Dios, niining taknaa andam na kami, Amahan, mamati sa imong mga mensahe. Mga mensahe sa pagpahinumdum ka namo kung unsao namo pag-obserbar ang imong balaan nga adlaw. Tuguti Ginoo nga ang balang espiritu maogi mo tudlo ka namo sa sakto nga pagabuhaton. Kay imo naman kining gihatag nga ehemplo sa dinhi kapasayuta. Amahan, ubani kami sa among pagtuon karon. Salamat sa imong balang espiritu. Salamat sa imong pagpanalangin ini nga programa ug sa tanan nga naminaw ug nag-share niini sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay. Mga igsoon, seeing Jesus in the last days. Dili ta malimot igsoon nga samtang kita nagahulat sa Ginoo, wala tay laing tan-awon, wala tay laing himuong idolo. Dili kami, dili ang atong mga ministro, dili atong mga pangulo sa simbahan, kundili si Ginoong Hesus lang. Okay? Now, atong makita igsoon si Ginoong Hesus sa atong mga kinaiya unta. Kanunay unta makitaan sa atong mga pagginawi ang batasan ni Kristo. Kay nagingon ang spirit of prophecy nga kung ang karakter ni Jesus ma-reproduce na sa iyang mga katawhan, dihanang panahon na andam ta nga mudawat sa iyang Espiritu Santo sa katapusang ulan ang iyang pagsilyo ug maandam na taigsoon sa pagpuyo nga iyatang i-translate ngadto sa langit. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mao kana ang atong teksto ni ining
atong programa igsoon. Reform in Sabbath observance. Mao kini ang ato nga titulo or topiko karong gabi igsoon. Makaingon ta ba nga paso balik-balik naman na nakibaw naman kuha ng Sabado. Oo. Sabado ikapito nga adlaw, musimba ta. Pero igo na ba igsoon nga sa atong pagsimba? Basin baya igsoon og kanang murag luag ra kaayo. Murag ka na bang pariro po ta sa uban ba nga Domingo mo pagsimba, inyo ha Sabado kay Adventist mo. So murag ingon ana ba pila lang ka oras okay ra ba kung moto ta simbahan, pila lang ka oras unya murag sa ato ra gyapon ba? Muni atong matayang igsoon pahinumduman ta sa Ginoo. Kay dili baya tanan nag-ingon ang spirit of prophecy ug ang Biblia, dili ang tanan nag-ingon kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Dili pud tanan nga nagbantay sa adlong Sabado masilyuhan. Amo ni nga importante ang pagpahinumdum kanato mga igsoon. Reform in Sabbath observance. Now, dunay mga tao nga mingon, makapili man ta kung bisag unsang adlaw. Labi na kanang gitawag ang mga tao dili magbasa. Tanawa na sa hulagway igsoon. Kung imong makita diha sa atong slide, they don't study the Bible. So tell them it's okay to worship on any day. So ingon to nga ang ilang mga pangulo sa laing sekta ingon nga wala may problema bisag unsang adlaw. Hilabi na kung wala gyud sila magbasa sa Biblia. Mao nang ingon sila nga ang adlaw kuno Domingo nga to Sabado pare-pareho ra. Pero lahi mga igsoon, di ba? Kita nga mga anak sa Dios, kita nga mga nagtuon gyud sa Biblia, ang adlaw nga igpapahulay importante kayo. Kay special kini igsoon. Dunay pangutana, why keeping the Sabbath is so important? Nganong mga importante ba kayo ang pagbantay sa adlaw igpapahulay? Tungod kay kini silyos sa Dios. Tungod kay kini heart of the law. Mao kini ang kasing-kasing sa kasuguan. Ug mao kini ang tatak, mao kini ang timaan nga kita nakaila sa Dios ug ang Dios nakaila kanato nga maoy atong magtutuga, the creator and the giver of our lives. Now, did Jesus Christ change the Sabbath? Naamang goy mga lantug-lantugi igsoon sa mga Kristyanismo nga wala naman na pastor sa una ra man na. Sa panahon nga si Kristo namatay sa Bagong Testamento, wala na. In the New Testament, what day is the Sabbath? So atong tun-an mga igsoon sa makadiyot. Sa Matthew 28 verses 1 to 4, imong makita din na igsoon nga ang mga Maria, tung tulo ka Maria bitaw nga misunod gid kang Ginoong Hesus. Og pag-abot nila igsoon kadto sa kanang menteryo, imong makita nga sa Matthew 28:1 after the Sabbath. So human sa Sabado, miadto sila. O kana nga human sa Sabat, unsay sunod na igsoon? Sunday morning. So naa makita igsoon sa Biblia. Pagka Domingo sa buntag, mingadto ang mga Maria og ilang nakita igsoon nga ang lubnganan, behold, imo makita a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. Giablihan na. Domingo, unang adlaw sa semana. Imo makita, abli na ang lubnganan. Kay Biyernes man to siya namatay, alas 3, wa pa yung saw pang adlaw, gilubong na nila nga to sa lubnganan. Kini nga lubnganan, sa lubnganan ni Jose nga taga Arimatea, ug unya, pagkasabado, na mahulay sila sumala sa kasuguan sa Dios. Now, pagka Domingo, mingadto sila og nakita nila igsoon nga ang lubnganan naabli na. Gani kung moadto man karon igsoon sa Israel. Kato nakaadto na. Kami wala pa may makaadto mga igsoon. Pero ingon sa nakaadto na. Sila si Pastor Barliso, ang atong mga leaders, Kuya Sanil, nakaadto na siya sa Israel, sa Jerusalem. Naade dito igsoon mo makita nga gihimo naman na karon igsoon nga kanang tourist destination, Holy Land. He is not here, for He is risen. So wala na sa diyan kay nabanhaw naman siya ug mibalik na ngadto sa langit. So ang atong Dios nga gisunod, ang atong Kristo kanang gitawag seeing Jesus in the last days, tinuod gyud dili ni bakak igsoon kundi tinud anay gyud ning atong pagpangalagad og pagsunod sa iya.
He is not here, for He has risen and He ascended to heaven. Mao kana ang gisulti sa Ebanghelyo ni Matthew. Now, naay nindot kay igsoon. Ang kasuguan mga igsoon dili gid mausab. Ingon ang Malakyas 3:6, for I am the Lord, I change not. So si Ginoong Hesus dili gyud magbago. Napag yung igsuoy, nag-ingon pagid ang Biblia, Christ is the same today, yesterday, and forever. So, dili siya magbago. Kung ang Sabado sa una, mao iyang gipahulayan, mao iyang timaan, bisan pa sa katapusang panahon, ug sa bag-ong langit, nga iyahaon niyang papuy-an sa tua. Sumala sa Isayas, ang tanan nga niluwas muadto dito, ug musimbatan niya. Naay nindot igsuon nga, mga panultihon. Ingon din na igsoon, obedience brings blessings. Kung mutuman ka, makadawat kag panalangin. Pero naay paginindot igsoon, exact obedience brings miracles. So kung tama gyud nga pag-observe nimo sa adlaw nga igpapaulay, nga maoy gusto sa Ginoo, nga maoy tatak, maoy ilhanan sa tuwa, maka-experience kay igsoon og milagro. Naka-experience na ba kay igsoon og milagro sa imong kinabuhi? Sa imong pag-observe, isakto gyud nga pag-obserbar? Mga igsoon, daghan na kay kog nabatian nga mga experience sa mga estudyante. Kanang uban nga mga nagtrabaho bitaw nga pugsong gyud sila pagkasabado. Unya mahibulong ka nga muhilak lang sa Ginoo. Di ko musulod sa akong klase, di ko musulod sa akong bahalag, batakta ko. Ang Ginoo naghimo og milagro. Tama ang panultihon. Exact obedience will bring miracles. Dili ka maka-experience ng milagro kung dili nato yun tinud-anoy ang pag-obserbar sa adlawng igpapahulay. Now, Isaiah 58:13-14. Calling the Sabbath a delight. Ang adlaw nga igpapahulay ato ni siyang tawgon igsuon or ato ning hangpon ba nga delight sa ato, dili bugat ba nga inta inig abot sa Sabado, inig Biyernes pa lang daan, inig ka stress, inig ka sapyo sa adlaw, makaingon ka ba nga, ay Ginoo salamat, Sabado na, makapahuway nako, makasimba nako, kana bang malipay ka? Dili kay magkusmaot na hinoon ka. Kana bang murag burden kay sa imuhan nga anong Sabado nang pud ni? Oy, kapoy ba yan ini? Kanang mga ingana igsoon nga tao, murag gamay na nagkuwang mawa na pag-adventista. Kana bitong murag gibukatan na. Mga igsoon, let the Sabbath be a delight to us. Kanang gitawag igsoon joyful. Kanang malipayon ka ba? Kay kung magpadayon ta igsoon nga aton ni siyang itrample ang adlaw ipapahulay, mga igsoon na ay propesya ang Ginoo nga dili siya malipay og kini dili makahatag kanato og pagduol diha kaniya. Gusto sa Ginoo nga you will find joy in the Lord if we will keep the Sabbath and call it a delight. Kay ang pagpili ba igsoon, ang pag-observe ba igsoon, ato ni nga choice. Obedience is a choice. Ato ni nga pagpili. Nag-ingon na Isaiah 56:2. Blessed is the one who does this, the person who holds it fast, who keeps the Sabbath without desecrating it, and keeps their hands from doing any evil. Bulahan ang tao nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Mga igsoon, ang Diyos nagtawag kanato. Ang Diyos nagtawag siya sa pagreporma, sa pag-obserbar sa iyang adlaw. God calls for a reform in the observance of the Sabbath. Now, nganong mangyud igsoon? Nganong mangyud nga ato magining obserbaran? Nganong ato magining reformahon ang atong pag-obserbar? Kay dili enough nga muadto ka lang sa simbahan alas 8, alas 9, magpagusto ka lang, nya
matog lang po kagabernis bisag usang orasa nya mo matakaw usang orasa dili ko kay kanang adlaw iya na sa Ginoo dili na ato mao na plus naa patay misyon kana bitaw atong theme karon igsuon sa tibuok kalibutan nga nagsaulog ta igsuon sa ika 160 ka tuig nga pagka-adventista pagkahimugso sa adventista we have the mission naatay mission unsa ato nga mission. Go therefore and make disciples of all nations. So kung dili ta magtinarong sa itong pag-alagad, kung dili ta magtinarong sa pagsunod sa adlong igpapahulay, pagsimba sa Ginoo, unsaon man nato pagdala sila? Unsaon man nato sila pag-invitar nga ang ilang makit-an dili man mao? Mao na nga importante gustoon ang pagsunod niini sa sakto gyud ba? Okay. God calls to elevate the standard of the Sabbath observance. Panawagan sa Ginoo nga atong i-elevate. Dili hinuon nga ato inuon nga murabag ka na bang kung naapatay bingka ato na nung ingkit-ingkita ni mga kawil-kawil nya ang Ginoo gamay lang kay nabilin sa iya. Usay baya ingana bay ta ison. Kana bang selfish kay ta ba? Unom na gani kadlaw sa ato ang ikapito ingkit-ingkitan pa nato. Minta ang pastor, ang Ginoo makasabot raman ni pastor. Ay ana, mga igsoon sa ato nga pagkatawahanon. Pero ang Ginoo igsoon lahi siya. Naa siya iyahang kaugalingon. Ingon ang Ginoo, unom na kaadlaw inyo ang kining ako usaragyod ako gihangyo sa inyo. Balaan na kini. Bantaye kay ako makigkauban kaninyo. Pagkanindot sa Ginoo igsoon. Now, elevate your standards. Focus more. Be better. Love your visions. Maunay handom sa Ginoo mga igsoon. Di ay kanang nindot kayo nga panawagan ang Ginoo nga magsugod-gud di ay kinis sa atong mga pangulo. Muna bugat baya ang responsibilidad sa atong mga pangulo. Sa atong mga elders, sa atong mga ministro, kami nga mga pastor, church pastor, district pastor, director, administrators nga nagatrabaho diha sa iya nga iglesia. Ingon din na igsoon, God calls upon the workers in this mission to elevate the standard and to show the regard for His requirement by honoring the Sabbath. So ang Diyos nagpanawagan nga kinahanglan sa atong mga magbubuhat, sa ato nga mga local church elders, officers of the church, to elevate the standard of the Sabbath. Nga dili siya himuon nga murag pare-pareho ra pud sa ubang adlaw. Dili nga murag ato na lang adlaw mga igsoon. But God calls to elevate the standard. God calls upon the workers of the church, the officers of the church, to elevate the standard of God. The standard of keeping, honoring the Sabbath. The standard must not be placed so low that those who accept the truth shall transgress God's commandments while professing or pretending to obey them. Kung imong makita mga kaigsunan, ang Ginoo gusto siya nga naagud tay istardante nga pagsunod sa iyang adlawng igpapahulay. Og dili gusto sa Ginoo nga ipaubos, kundi gusto niya nga atong tarungon yun. Ato yun nga kanabang properly and correctly. Kay ang atong Diyos igsuon usa ka Ginoo nga order. God is a God of order. Sumauna kay kung dili ta igsuon himo nining kanabang sakto nga standard, ang tao unta nga gusto nga mosunod dili na hinuon maglisod na siya mosunod. Kaya nga naman, kita may tanawon. Tanawa ra gud. Unsa gisulti sa balaang kasulatan igsoon? Kita baya ang sulat nga ginabasa sa mga tao. Okay? Sumao ka na mga kaigsunan. Growth happens when you take deliberate steps. So, magsugod tayo igsoon. Dili pa uli ang tanan. Ha? Unya, dili lang kita magsilig. Soon ba? Kanabino nga, Pastor, dugay na kayo kong Adventista, Pastor. Ingani na gid ko nga inigabot ako sa simbahan, mauna kanang leksyon na or inigabot ako dito divine service na wala makausap na ako, Pastor. Na magsuon kung ingon ana ta dili kita motubo, dili kita motubo, igsoon atong akseptaron
kung kita muna atong kaluyahon, atong iampo sa Ginoo, ayaw ipasigarbo. Na magbitaw usahay mga kaigsunan nga, late pa, ay mupaso pag dito sa matunga nga na ato. Mura ganing uban gani. Napay uban maulaw ba? Nga, diri lang ko pastor sa likod kay mauwaw naman ko kana late naman ko. Di ba? Nga na mga kaigsunan. Pero ang gusto unta sa Ginoo gyud ba? Nga kanang maninguha gyud ta. Kay sa eskwelahan bitaw igsoon, kanang atong mga teacher, akong asawa teacher man igsoon. Wa pay alas city immediate na dito magdagan igsoon. Ako sa una sa Masbate. Ako sa ngeton, sayo pa kayo. Kaya nga naman, dunay time in. Ang Ginoo ba igsoon na apo siya mo check sa ato. Naana igsoon ha, nagamay experience na igsoon. Nga dunay anghel, wa pay alas 8. Ang anghel dito sa unsa simbahan nagbarug na og nagtan-aw na, nag-check na kung kinsa dito'y hinguna. Mo'y most punctual dito sa simbahan. So atong hinahinayan igsoon. Atong musugod ta igsoon, di pa uli ang tanan ha. Kay ni apata igsoon sa pagreporma mintas kita nagahulat sa silyo. Mintas igsoon nga ato gyud dawaton unya ang katapusang ulan nga gihatag sa Ginoo. Disciples or discipline needed for healthy spiritual growth. So kung gusto ta igsoon nga mutubo gyud sa ato espirituhanon, kinahanglan tag disiplina. Okay. Di ay ngilngig igsoon nga pananaon sa espiritu sa tagna. We are in danger. Unsa man ang in danger igsoon? Mura bag naatas kakuyaw. Kay kung magsalig na lang ka igsoon sa imong pagka-Adventista, nga dugay na kay kang Adventista, basin baya igsoon og naakas mabutang kas kanang makuyaw nga momento ba o kanang makuyaw nga panahon kay ngano man tungod sa atong pagka-lax lang gyud kayo. Ngano man igsoon, nganong naaman gitawag we are in danger. Ingon ang spirit of prophecy, I say to those who claim to be Seventh-day Adventist, if you can you claim to the seal of the living God? Pangutana igsoon. Can you claim that you are sanctified by the truth? Adventista na ta. Pila na ta katuig. Maka-claim ba ta sa silyo sa Ginoo? Can you claim that you are sanctified by the truth? Mga igsoon, is God seal on you? Naa ba kanato ang silyo sa Ginoo? Hinumdumi kagabi atong gitun-an nga ang pagpanilyo sa Ginoo nagsugod na. Iyan ang gitiman-an ba? Iyan ang gitrimbrihan daan kini mga tawhana nga mga faithful, nga mga buutan og matinumanon sa iyang kasuguan. Naana ang nagsugod na, mga igsoon. Labi na gyud kung kanang tikaduol na tamamatay, nga makita na ang perfection sa atong karakter, silyuhan na ka sa Ginoo. Ang uban magud ingon pastor, dugay pa mabalik ang Ginoo. Unya lang gid ko magtinarong kanang hapit na gid mabalik ang Ginoo. Mga igsoon, ayaw intaw na buhata. Kay basin unya og magmahay ta. Kanang ingon nga nasa huli ang pagsisisi. Ayaw unya igsoon. Nag-ingon ang uban nga mga panultihon igsoon nga kada adlaw unta you will live as if you will die tomorrow. Kada bang kada adlaw maningwa ka nga mahimuot ang Ginoo, buhata ang imong pinaka the best nga buhat kay basin unya og ugma dili na ka makabuhat ug unya ulhi na unya ang tanan magmahay na unya ta igsoon. We have not, ingon din na, as a people given the law of God, the free eminence as we should, we are in danger of doing our own pleasure on the Sabbath day. Muna itong batayan igsoon. Kay base unya og ang sa adlaw nga Sabado ang atong kaugalingon ang atong gihimo. Obedience is our gift to God. Ang ato ra gid isang bugtong nga regalo sa Ginoo, ang atong pagkamatinumanon. Pagkamatinumanon sa iyang adlawng igpapahulay, pagkamatinumanon sa pag-uli sa iyang mga halad ug mga ikapulo, pagkamatinumanon sa pagsunod sa iyang kinaiya. O kana nga obedience igsoon, kana nga pagkatimanon, tan-awa igsoon, ang tunga ni ana dunay word nga die. Patyo na to kini atong kaugalingong kalipay. We must die daily. Nag-ingon ang balang kaso, nag-ingon si Pablo. You must die daily. Kaya nga naman, kay kung atong kaugalingon pasundan,
dili kita makasunod sa Ginoo. Kay kupot man kita. Kung sa tithes lang o offering, kupot man kita. Murabag anugdan ta, dakuan ang bagay sa itong ikapulo nini. Di ba? Unya, kung sa adlong igpapahulay po, kasayang baya ini nga kung mubiyahe ko karon, kung magtaksi ko karon, mag-drive ko karon, mga may mang pasahero ini kasabado, naagi na igsoon, dito ko naglayman sa Bohol, mi-testify gud tong among gibagustudihan, bag-o nga mibalik ba, midawat sa Ginoo siya nga pastor. Grabe gid po ning kaaway. Itumong giba kana mag-drive kung Sabado, kay bawgi ko nga kay backslider man siya. Kay bawgi ko nga Sabado, adlaw ipapahulay pero kay nag-backslide man ko sa una di sa Cebu. Mag-drive sa taxi action pagka Sabado, mga may ang pasahero. Uglay ko ng adlaw murag dili kayo. Hingon siya. Mao na igsoon kung pasundan ni ba. Kung mao na ang atong kaugalingon, gain na to. Worldly pleasure atong hunaon mga kasunan. Dili gyud ta masiliwan. Kay ang obedience is our gift to God. Ang tunga ni ana kinahanglan atong patyon atong kaugalingong kalipay. Ni anang adlaw atong ihatag ang kalipay sa Ginoo. Being obedient to God's word. Blessed are those who hear the word of God and keep it. Hinumdumig soon duhana. Bulahan ang mga tao nga naminaw siyang pulong ug nagbantay niini. Dili lang kay naminaw, unya ipalapos lang sa pikas dunggan. Apan ang nagtuman niini. Diya igsoon, mga napulo ka mga guiding principles in Sabbath observance. Napulo ni sa igsoon ang mga prinsipyo sumala sa Biblia ug sumala sa espiritu sa tagna. Number 1, mga kaigsunan. Parents should take care of their children. Kita nga ginikanan, ato yung bantayan. Kung natin mga bata ba? Okay na tungway mga bata. Kaya nga naman, kay kalabanan, ingon dinig siyon, the house of God is desecrated and the Sabbath violated by Sabbath believers' children. Dili man dito nga ang magdula-dula dito sa simbahan ang mga dili Adventista. Kinsa man dito magdula-dula igsoon nga mo-violate sa Sabbath. Ang ato na pong mga anak, tanaw, they run about the church, play, talk, and manifest their evil tempers in the very meeting where the saints have met together to glorify God. Tanawa, naka-observe mo igsoon sa simbahan, labi na atong simbahan igsoon nga wala ito'y children's shelter. Wala ba'y lamb shelter ba? May lang itong mga simbahan nga naa. Kana itong bago pa nga simbahan nga wala pa gid taon. Magdagandagan ang bata dito, na ay nagpromosyon din na ay nagwali, na ay mo dagandagan dito, mo alis pulpito, na ay mo hilak. Kung naa ka ana igsoon nagsimba ka, maka-focus ka sa pagsimba sa Ginoo. Makaingon ka nga, kasamo ka ba, urwa mo ko yung Espiritu Santo din, oy. Mauna nga atong batayan. Nindot ang katong mga simbahan igsoon nga organized kayo nga naaditoy lahi nga pang para sa bata, di ba? Atong daygon ang Ginoo atong pasalamatan. Katong mga simbahan nato nga wala atong tabangan igsoon kay magtinabangay man ta. Kay para nga kitang tanan unta maandam ta, ma-elevate ang standard dili nga mag-idya-idya ta, mag-aho-aho nino ta, idya-idya aho. Let us work together for the improvement of God's services. Now, diya igsoon, above everything, take care of your children. Mo ni tambag son upon the Sabbath. Do not let them violate, for you will just as well violate it yourself as you let your children do it. Kung ato din pasagdan igsoon, kung kita nga ginikanan ba, may kaya itong pamati dito sa simbahan, nagwali na, nagleksyon na. Unya, kaya wa man tayo mga yaya, may natong na mga yaya. Atong mga anak dito, tuas gawas, nagdagandagan. Kung wala man sa simbahan, kayo ngon, ayaw mo nagdagandagan sa simbahan, kay masukot mo ng jack ko, no? Masukot po niya atong elder. Ato naman sa gawas. Hagoy! Ang atong mga bata, lala, nagdagandagan dito sa gawas, lang ato. Mga igsoon, kung ato nang gipasagdaan lang sila, hinumdumi, unsay sulti sa spirit of prophecy, ang ilang sala, kita mooy guilty na for you may just as well violate it yourself as you let your children do it. Klaro kay igsoon nga kung imong gitugutan, gipasagdan ra nimo, kita naka-violate pud ta sa kasuguan sa Ginoo.
mga tambag igsoon nga alang kanimo ug kanako. No? Number 2, avoid boisterous or stormy or strong noise and confusion panahon sa atong pagsimba sa Ginoo sa adlong igpapahulay. Labi na igsoon kanang gitawag magleksyon na ta. Di ba na yung mga panahon nga magleksyon ta nga kanang group discussion, group by care group. Nya langas kayo, magpataas gid ang imong dili di po na maayo. Kinahanglan nga kanang kutro po diha makabati sa imong grupo. Ayaw na sige debate kay dili na maayo mga igsoon. Labi na sa mga simbahan nga kanang gitawag igsoon na ay mga drums dili gid na maayo igsoon. Nag-ingon ana ang spirit of prophecy. Boisterous noise and contention should not be allowed any day of the week, and on the Sabbath all should observe quietness. Dili ay pwede migsoon nga kanang ang atong pagsimba murag langas kayo. Nakatry migsoon kanang makasakay mo jeep ba nga ang sounds for tiging hagto pum pum. Ikaw nga nagsakay dito murag nalipong ka. Mo na sa igsoon dili gusto ang Ginoo ana. Gusto niya nga gitawag quietness sa pagsimba nato ba, and let the Holy Spirit speak to us sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga huna-huna. Number 3, wear appropriate suit for Sabbath worship on Sabbath. Naatay kanang gitawag soon appropriate nga sinina sa pagsimba. Sa atong mga bag-o nga mga nabautismuhan. Ay lang pud kay mo ka stress nga hala oy kanang lagi ang ana no. Basta kay at least ang imuhang gispili na amay tay mga kanabang mga sinina nga para pangsimba sa Ginoo. Mao ni sa igsoon gitagaan tag mga ehemplo sa mga babayi na dili ni pwede kining mga spaghetti ayaw itaw igsoon kay daghan ang makita niya sa inyong mga private dinha nga mga kununta nga para lana sa inyong mga bana, para lana sa inyong mga asawa. Ayaw kay ipakita-kita. Taguin na tabuon ni na mga igsoon. Now, kini siya igsoon dili ni siya maayo sa atong mga youth karon kay usay baya pud musunod baya ta sa uso. Kung unsa gani ato makitaan sa television, dali kitay makasunod igsoon, dili na maayo igsoon. Now, all should have a special Sabbath suit to be worn when attending service in God's house. So kinahanglan gyud ta igsoon nga naatay atong kaugalingon or atong sinina nga pangsimba. Okay, dili na to himuon nga mga common. Sa mga lakig son, appropriate dress for advertisement. Tanawa igsoon kana dinha sa unahan mo na sa igsoon unya pero kung wala pa ta ay lang pud mingon nga pastor dili lang ko mo simba kay wa mo koy polo, wa mo koy long sleeve, Kung wala gyud ta igsoon, ang Ginoo pud igsoon nakakita na si mong kasing-kasing. Pero kung naa man lang ta, ihatag na sa Ginoo. Kana bitaw mo adto ka sa mayor's office, mo atubang kag governor or kapitan o sa mga artista, ang imong isulob kato magud pinakanindot. Isulob na kay ang imong giatubang nga ng adlaw, Ginoo sa tanan. He is a God of Ginoo sa tanan. King of kings and Lord of lords. Tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa imong mastang sinina, dili mo tagaag pinakabugat nga pagtaga. Mauna igsoon. So atong hinumduman. Now, sa mga laki, ayaw intawon igsoon kanang mga busluton. Kadtog yung mga kanabang para formal ba? Kaya ang atong giatubang Dios na Ginoo na maunay naglalang nimo og kanako igsoon. Now, sa mga bay imong makita din na mga kaigsunan. Okay. Number 4. Kay hapit na ang atong oras mga kaigsunan. Avoid traveling on Sabbath. Dili kuno ta kanabit ta magsige tag biyahe panahon sa adlong igpapahulay. Naay tambag igsoon ang spirit of prophecy. If we desire the blessing promised to the obedient, we must observe the Sabbath more strictly. I fear that we often trouble on this day when it might be avoided in harmony with the light which the Lord has given in regard to observance of the Sabbath. We should be more careful about traveling by boats or cars on this day. In this matter, we should set a right example before our children and youth. Mga igsoon, mao kini ang mga tambag alang kanimog kanako. Hilabi na gyud igsoon sa atong mga magbubuhat. Dili gyud nato say malikayan, di ba? Nga makabiyahe kita panahon sa adlaw igpapahulay. Pero naay tambag igsoon. Kung mahimo, likayan nato. Pero kung panalitan, importante kayo, emergency kayo mga igsunan, o kung
sa layo pa, na kay appointment, kung mahimo nga Friday makabiyahe na ta, mas labing maayo. O pananglitan, dili yun, ma-avoid, igsoon. Pagka Biyernes paladaan, maglukat na tag-ticket. Pagka Biyernes palang pun-ana ang imong gasolina. Dili kay pagkasabado, una pagka magpagasolina. Mga igsoon, mauna, ang gihangyo kay kalabanan baya igsoon. Naagi na igsoon. Nakamatikod mo igsoon nga kalabanan sa mga dagkong kalamidad. It will fall on Sabbath day. Mahitabo sa adlawng igpapahulay. Bagyo, linog, nagbunggo ang mga ang bus, ang eroplano na crash, ang barko na natakilid na lunod. Mahitabo kalabanan mga dagkong kalamidad panahon sa adlong igpapahulay. Kaya nga naman, the angels, wala din kay nanimba ang mga anghel. Walay makabantay, mga igsoon sa mga katawhan sa Ginoo. Munang ang yawa maniguro po siya, nga kung itugot sa Ginoo, harbison niya. Pila ka libo nga mga tao nga iyang patyon, panahon sa adlong igpapahulay. Kaya nga naman, nasayod ba siya? They are transgressor of God's fourth commandment. Muna atong bantayan igsoon. Now, number 5, do not break the Sabbath to guard your property. Ayaw gyud lapas ang adlong igpapahulay tungod lang kay walay mubantay sa imuhang kabaw, walay mubantay dito sa imuhang kwarta, kay wa ito masod sa bangko, wala ba ito ma-deposit itong Friday. Nya puti dako ato milyon man to. Wa masulod. Di lang ko mosimba, dinhilang ko kay ako ning bantayan kay basit kawato ni. Mga igsoon, ayaw. Ihatag na sa Ginoo. Ginoo, ikaw ako ra gikuha Ginoo akong kapulo. Ang nabilin Ginoo to dito sa kuan, bantay ito Ginoo ha. Ano ba? Imong ingon ang Ginoo ayaw nga ikaw Ginoo maniguro kay basi unyag tungod lang ni ana mawala ang imuhang kalag. But if we violate the fourth commandment for our own advantage from the pecuniary point of view, we become Sabbath breakers and are guilty of transgressing all the commandments. In order to save property, we break over the express command of Jehovah. Mga igsoon, nay uban igsoon nga kanabang kabaw, di ba? Nakabati mo igsoon nga ng experience nga dunay Adventista nga dili mo simba. Unya kay way makabantay siyang kabaw. Or kadtog yung experience igsoon nga kanang nawa na sa pag-alagad ba. Unya mo trabaho na sa pagkasabado. Now, nagkuha siyang kabaw, unya nagsugod ni siyang daro. Unsa ba na igsoon nga ang kabaw di man gyud mo trabaho. Di gyud mo lakaw. Nabutang nga dito ang yugo, iyan ang bunalan. Di man gyud mo lakaw. Sa diha nga nagsukod kay sa hingtingog bitan ang kabaw, ingon ang kabaw. Di koron mo trabaho. Kay sa badoron. Basta hindagan siya igsoon. Lakaw ganto siya sa simbahan. Mi testify siya, mi testimony siya. Nibalik ko sa pagsimba kay ang kabaw misulti nga di sa mo trabaho karon kay sa badoron. Mga igsoon ayo na huwata nga pastoryahon pa sa Ginoong ang kabaw nga di ka mo trabaho, di sa mo trabaho kay Sabado. Nahibaw na kita igsoon kung unsa ka importante ang adlawng igpapahulay. Number 6, do not sleep much on the Sabbath. Ayaw igsuon kanabitang padakua ang panahon nga mas dako pa kag panahon sa katulog kaysa pagsimba. Murag himuon nimo ang Sabado nga murag a day of sleeping. Kanabang naala ka sa balay, sige ka katulog kay man Sabado bitaw pastor, may kay katulog. Naalay tambag ang Ginoo igsoon. None should feel liberty to spend sanctified times in unprofitable manner. It is displeasing to God for Sabbath keepers to sleep during much of the Sabbath. Kanang word displeasing. Dili maayo. Wala makapalipay sa Ginoo. Kung ang iyang mga anak, mas dako ang panahon sa katulog kaysa pagsimba o pagserbisyo sa Ginoo nianang adlaw. They dishonor their Creator in so doing, and by their example says that the 6 days are too precious for them to spend resting. Mga igsoon, say baya maigo baya taw say niini. Dili man hinumpod, wala man pud gi-condemn sa Ginoo nga kun sa atong mga hamtong na bitaw nga mga ginikanan, gikinahanglan po na igsoon ang ilahang pag-rest. Inang munap na sila mga 30 minutes to 1 hour ana.
Unya, kung mahimo mo balik kita sa simbahan, igsoon. Mo-apil ta sa meeting dito sa women, mo-apil ta dito sa mga diakono, na yung mga mo bisita ta dito sa hospital, ngadto sa prisuhan, kay maunay gusto sa Ginoo. Mo serbisyo ta, kay iya lang panahon, bala ana nga panahon. Mga igsoon, ayaw po itawon himo ay igsoon nga ang Biblia mahimong sleeping pills nato. Nga, pastor, nagbasa naman ko din, pastor, kay Sabado man, unya, pila lang ka teksto, nang huyab dayon ka, hay, unya nakatug dayon ka. Dili malipay ang Ginoo. Yan na, mga kaigsunan. Number 7, prepare simple diet for Sabbath. Kinahanglan sa atong mga asawa, sa katong mga mahilig magluto ba, sa panahon sa adlong Sabado, simple ra ay ang gusto sa Ginoo. Ayaw nga lang puti naghanang putahe. Pala, Sabado pa lang ay tanta dito. Hala. Now, wa nakakasimba, wa nakakaapil sa Sabbath school, kaya nga naman, nagsigi pa ditong tagod-tagod igsuon, nagsigi pagluto mga igsuon, wa pa gani kahuman sa usa ka menu. Sa adlong igpapahulay, simple lang. Simple lang siya nga pagkaon. Kaya naman, the Sabbath of the Lord is a day of rest from labor, and the diet upon that day should be more simple and partaken of that less quantities than upon the 6 laboring days. Gani, nganong simple lang ang atong pagkaon ni Andam, kay wa man tay trabaho ng panahon na. Lahi sa unom ka adlaw. Unya, unsa ingon, gamay pagid unta ang ipakaon sa ato. Kanang gitawag small quantities, less quantities. Kay kung busog man kay igsoon, nakatry na mag-igsoon kay bitong naghiting-hiting ka sa kabusog, labi na magpatlak. Kay kalaban na isun sa ato mga Adventista baya, kanang unit meeting, unya kanang association, unya kanang mga fellowship, women's elders fellowship. Ang pagkaon, purti mang naghanan ay bingka, ay bikol. Basta inigkaon na to igsoon, kanang busog kay ka. Unsa may imong bation? Di ba manghuy abdem ka? Lami agi ka to garon. Ay, tama gyud ang Biblia. Tama gyud ang spirit of prophecy nga mahimo tay suong drosi kanabang murabag katugon ka unya usay kanang di na kayo mo function imong hunahuna kay tungod kay nagbutingting nagbutirik igsuon sa pagkaon. Usa ka painumdum kanimo kanako mga kaigsunan. Less quantities of food nga atong kaonon. Ang uban gani igsuon magpuasa kadtong kaya igsuon kadtong naanad sa fasting mas nindot mga kaigsunan. Number 8, black boots and take a bath on Friday. Kung naatay mga sapatos igsuon, Birnes pa lang igsuon, aton na siyang limpyuhan. Aton ang pasinawan. Dili pa ka ikasabado pa. Nya maglagot ta ka. Nga naman ako sapatos, hugaw man kay ni. Wa na. Daghan na kaitang mahimong dili maayo atubangan sa Ginoo. Now, sa unang panahon mga igsuon, kining pagkaligo, dako ni nga isyo. Panahon ni sa ato nga manalagna. Kaya nga naman, grabe ang ilang trabaho. Basta nga maandam ang tubig nga dili bugnaw. Kay kinahanglan man nga kanang init ang tubig nga ilaon niya. Kanang maligamgam nga ilaha nga makaligo kay ilang lugar purti mang tugnawa. So mauna nga ingon dinhi, let the preparation for the Sabbath be completed. Let the boots be black and the bath be taken. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. Di ba? Naana, isulti. When Mrs. Ellen G. White wrote this, ingon siya din na, many people in America did not have convenient means for bathing. Consequently, they did not do it very often, perhaps once a week. Some more often and some less. Muna siya ang nitabo igsoon. Kaya nga naman, kay grabe gani ang trabaho laborious kay igsoon. Munang uban, sa usa ka semana, kausalan sa maligo, og ilang himuon nga ini ka Biyernes, mao kay para pakasabado, dili na sila malate dito sa simbahan. Some Adventist people delayed doing this on Friday, filling their day with regular work and leaving the bath for Friday night after Sabbath had begun. Now, duha ka mga problema. 2 problems during Sabbath. First, laborious work to perform on the Sabbath. Second, not truly prepared in body and mind to welcome the Sabbath as sacred time when it came. So kung grabe imong trabaho,
grabe imong kaso-kaso igsoon, dili na ka maka-welcome sa Ginoo sa iyang adlaw. Murabag ka namang aburrido no ka, kanabitong over-stress stress kay ka, over-fatigue ka, di kay kaganahan. Murabag ulingit kay ka. Mao na ang problema mga kaigsunan kung dili na ito maandam. Number 9, second to the last, avoid washing the dishes if possible. Kung pwede igsoon, sa panahon sa Sabado, panahon sa atong pamahaw, sa atong pagpangaon paniudto, kung daghan kay taghugason igsoon, nag-ingon gyud ang spirit of prophecy, ingon na, we should charge all not to wash their dishes on Sabbath if this can be possibly avoided. Be avoided. Muna ang uban igsoon, napoy nindot nga mga paagi. Ang ilang himuon nga plato, disposable na lang nga plato aron wa nay hugasan. Nindot po na sa igsoon, no? Now, God is dishonored by any unnecessary work done on this holy day. It is not inconsistent but proper that the dishes should be left unwashed till the close of the Sabbath if this can be managed. Unsa himuon igsoon, kung panlitan wala ta dito yung mga disposable kanang mga plato, ato lang tipigon unya tabunan og maayo para ini kasawp sa adlaw, una na nato dito hugasan. Pagkanindot ko sa Ginoo igsoon, no? Dili siya gusto ba nga kanabang makuhaan og panahon ang iyang balaang adlaw. Gusto niya nga malaan ngadto sa iyahang buluhaton. Mga igsoon, number 10 katapusan. Refrain from cooking on Sabbath. Kinahanglan igsoon nga kanabang ang atong lutoon mo na ingon sa Biblia sa Exodus mga igsoon, panahon silang pagpanaw ngadto sa kamingawan. Imong makita igsoon nga ang Ginoo nagpaulan og mana. Birnis, dublihon niya. Kay pagkasabado, wala na. Mao na nga, He said to them, this is what the Lord commanded. Tomorrow is to be the day of rest, a holy Sabbath to the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever is left and keep it until morning. 6 days you are to gather it, but on the 7th day, the Sabbath there will not be any. Muna Exodus 16, verses 23 to 26. Now, sa ato karon igsoon, nga mga sa atong panahon karon, pastor, ito nga, pastor, dili naman karon laborious ang pagluto, kay na ako'y rice cooker, na ako'y bugas, na ako'y tubig, isok-sok na lang, pastor, luto na. Yes, that's good. Nindot na sa igsoon. Kanang na kay trabaho, dili kay trabaho so. Ang uban sa unang panahon nga wala pa ni mga electric stove mga kaigsunan, magbugag kahoy, maghaling, muna nga laborious sa igsoon. Ang uban, sa unang panahon, magluto dan sa birnes, ibutang og katong kanang tahop para pagkaugma, init-init lagi hapon. Gihimo na sa uban mga igsoon. Sa mga karaan nga Adventista igsoon, gitudlo na kung unsaon pag-obserbar ang adlaw nga igpapahulay. Mga igsoon, acts of mercy permitted on Sabbath. Naay gi-permit ang Ginoo. Saving lives, ang pagluwas og kinabuhi. Dili na sa igsoon sayop, dili na supak sa Ginoo. There are causes in which Christ has given permission to labor even on the Sabbath in saving life of men or animals. Kay hayop igsoon nga kanang nagbaha, imo tong luwason, dili na siya sala panahon sa adlaw igpapahulay. Attending the sick. Kung naa kay paryente nga nagsakit sa ospital, bahalag di ka makasimba. Mag-online ka, dili ka guilty ni anak kay nganuman. Gitugot da sa Ginoo sa adlaw igpapahulay. Heating the food. Mo ni sa unang panahon igsoon. Katong sa unang panahon nga ila pang lutoon bernis pa pagka Sabado, gamay na lang nga trabaho. Nganong gitugutan man sa tagda? Kay less na ang trabaho. Di ba? Kay dili pud gusto ang Ginoo nga mukaon ta sa pagkaon nga bugnaw makadaot muna sa atong lawas. Now, let us be mindful to follow the reformation in Sabbath observance. Kaya naman, sumala sa picture action, gibantayan tas mga tao. Tan-awon ta nila. Daghan kaing magtan-aw nimo ug nako mga igsoon. We are called to elevate our standard. The spiritual growth process igsoon. Ato gyung hinayan igsoon. How important is spiritual growth in Christian life? Mga igsoon, kini importante nga unta ang atong espirituhanon igsoon. Kanunay gyud nga mo saka, mo elevate ngadto sa Ginoo. In conclusion mga kaigsunan, our Heavenly Father desires through the observance of the Sabbath
to preserve among men a knowledge of Himself. He desires that the Sabbath shall direct our minds to Him as the true and living God, and that through knowing Him, we may have life and peace. Pagkanindot sa Ginoo igsoon. The Sabbath is a test of your loyalty to God and my loyalty to Jesus. Igsoon, mabot ang panahon nga kung dili ta musunod sa gobyerno, kung magkahiusa na igsoon ang simbahan o ang gobyerno, pagkakapuson kadakpon ka. Kung dili ta naanad sa sakto nga pag-observe, may posibilidad nga musunod ta dinhi sa easy way. Sayon. Pero kung naanad ka igsoon sa pagsunod sa Ginoo, bisan dakpon ka pa, bisan papawaon pa kasi imong trabaho, bisag ilbagsak pa ka sa imong klase, dili na magmatter sa imo, dili ka mahadlok igsoon. Kaya nga naman, imong giuna ang kasuguan sa Ginoo. Mga igsoon, katapusan, dunay usa ka tawo. Ang uban kaninyo nakakita ni nakahibalo ni si Devon Franklin. Actually, gi-interview siya ni Oprah. Usa ka matinumanon kay nga 70 Adventist. Gi-interview siya. Nganong dili man ka Devon mo trabaho, mo duty panahon sa Biyernes sa gabi o ngadto sa Sabado. Yang giingnan, I am a 70 Adventist member. Usa ko ka membro sa 70 Adventist. Nangutana ang si Oprah, unsa man ang 70 Adventist? A group of Christian people nga nagbantay sa ikaupat nga sugo sa Ginoo from Friday sunset to Saturday sunset. Didto nakahibalo si Oprah kasi Oprah daig soon lahi siyang tinuhuan. Domingo ang iyang gituhuan nga Sabat. Pero isa nga, I agree with you. Now I testify with you, Devon. O I am corrected, ingon siya, nga ang ikapito nga adlaw, ang Sabat is Saturday, o kini atong obserbaran Friday sunset to Saturday sunset. Pagkanindot sa Ginoo igsoon, pagkanindot sa iyang mga katawhan, nga naa siya mga tao, nga mubarog yun, bisan pa, nga i-pressure ka. Mga igsoon, kung naminaw karon akong amigo diha sa Masbate, ako na ning na-share dito sa Capitol, nga bisan pagani ang mga anghel sa langit, kadtong nagpuyo sa langit sa una, kauban sa Ginoo, nga nahulog dinit, tulo ka bahin kauban sa yawa, nga naa karon sa mga dinis sa kalibutan. Doon ako'y usa ka amigo igsoon sa Masbate, nga nakig-istorya, nakig-amigo siya nining anghel, fallen angel. Ug unya iya gingipangutana, sa kadaghan nga relihiyon dinis sa kalibutan, asa man gyud ang relihiyon nga balikan sa Ginoo? Nakibalo mo igsoon kung si tubag di atong anghel nga iyang amigo nga katong fallen angel, ingon to siya igsoon, ang nagbantay nga tinuuray sa adlawng Sabado. Sukad niya ito igsoon pagkabati niya, mibalik siya pagka-Adventista. Kay nasaag siya igsoon, misag unsa lang kay luuran man ko siya. Nang luod siya, daghan siya mga kuha, daghan mga tentasyon, nahimo siyang politiko. Pagkabati niya igsoon ni ato, mibalik gi siya. Kay mismo ang anghel nga gikan sa langit. Kung atong hinunumay igsoon ha, kita wa patak atog langit. Ang tuwa sa langit pero igsoon si Moses, si Elijah, si Enoch. Kita igsoon, nangandoy pata, gusto ta nga kaluyan sa Ginoo nga makaadto ta sa langit. Unya magtiaw-tiaw ta sa itong pag-alagad sa Ginoo. Magtiaw-tiaw ta ini pagsimba sa Ginoo. Mga igsoon, sukad ni adto. Nahimo siya karon igsoon nga elder. Siya may nagpatugod atong simbahan dito sa iyang lugar. Ligon ang iyang pagtuo nga siguro. Nagbasa, pirmi sa maminaw sa Hope Channel. Kung naminaw ka karon, nakibalo ko, ikaw ang akong ipasabot karon. Ingon siya, Pastor, tinuod yun na. Bisag kisay mong utana sa kuha. Akong i-testify nga kadtong iyang amigo. Nag-ingon yun. Ang balikan sa Ginoo, kadtong mga katawhan nga nagbantay, sincero nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Mga igsuon, dili ba kamalipay na nga kita di ay balikan kita sa Ginoo. Kuhaon kita niya, dadoon kita niya, ngadto sa langit, kung magmatinumanon lang kita sa pagbantay sa iyang adlaw igpapahulay. Mga igsoon, wala ko'y oras. Magkita ta ugma sa gabi. Ang atong topiko, ugma sa gabi, health reformation.
unsa ang mensahe sa panglawas bilang mga anak sa Ginoo. Mag-ampo ta mga kaigsunan. Maluluyon o gamhanan nga Dios. Pagkatahom sa imong mga mensahe. Pagkatahom sa imong mga pagpahinumdum kana. Nga bisan pa sa among pagkatawhanon, usahay unahon namo ang among kalipay. Usahay dili kami muila nga ikaw mo'y naghimo sa among kinabuhi ug naghimo nining tibuok kalibutan. Apan salamat Ginoo nga niining taknaa imo kaming gipahinumduman. Pagkadaghan namo og sipyan. Pagkadaghan namo og mga kakulangon amahan. Hilabi na sa pagbantay sa imong adlawng igpapaulay. Ginoo maluoy ka. Tabangi kami nga mahimo kaming andam kanunay. Makatikang kami sa hinay-hinay. Muduol kami diha kanimo sa tinuod nga prinsipyo ug ang among espirituhanon nga paglakaw ngadto kanimo mahimong duol kanunay diha kanimo Ginoo. Panalangin ang imong mga kanakan. Among mga kaigsunan, mga bisita karon nga naminaw. Tuguti Ginoo ang balang espiritu mulihok sa among kasing-kasing. Mausab kami, mariporma kami og unya makahimaya kami kanimo, makadaig kami kanimo. Tabangi Ginoo ang among mga kaigsunan. Adunay mga problema silang panimalay. Ang uban kanila, sila na lang mo'y nagsimba, nagpadayon da kanimo, nag-alagad. Ang uban kanila ngaluya na. Ang uban na dala na sa tentasyon sa kaway. Luwasain taon sila Ginoo. Mintras ani apa ang grasya sa kaluwasan. Maluoy ka Ginoo, panalangin kining programa. Ihatag ka namo Ginoo ang kadasig kasibot sa pagsunod kanimo. Amo kining gisalig tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga mong bugtong manluluwas. Amen.